For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2, verse 2. I've shared this earlier, so I think you got what it means. But just as a quick summary, I would rather, when I'm with you, I would rather share our Lord Jesus Christ and what He done for us, how He have given us eternal life, how He have given us eternal life, instead of worldly things that will just distract you from Christ. That's Apostle Paul is saying. And that's what we are saying as well. Anyways, magbabasa tayo in Tagalog. Bible reading, Marcos, Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 28. So, 8 verses today. So, I need to read it right now. Medyo 16 minutes yung Bible reading ko sa KJV, but ASD po tayo, ang salita ng Diyos. And may title itong, tuwing nagbabasa po ako ng title, just to make it clear, mismo yung app mismo yung may title. Pero pagka yun sa mismong Hebrew, pagka sa Old Testament manuscript, tapos Greek manuscript ng scriptures, wala yung mga title. Ang meron lang doon, for example, Marcos, parang Mark. Tapos yung mismong yung Greek name ni Mark. So may mga transliteration po. Transliteration ibig sabihin minsan naiba yung spelling from English to Tagalog. For example, Jesus, Jesus. So naging yung J sa English translation naging H sa Tagalog translation. Transliteration po yun. Transliteration. Not translation, transliteration. Okay. Dito po, ang parallel verses niya is sa Luke. Luke chapter 4, verse 31 to 37. So, wala siyang parallel verses sa Matthew tsaka sa John. Alright. So, ang title po dito sa mismong app, sa U-Bible, sa U-version na app, tapos yung version is ASD, nagpalaya si Jesus ng demonyo. Alright. Verse 21. Versikulo 21. Pumunta sina Jesus sa bayan ng Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, this is Sabbath day probably, day of the Sabbath. Araw ng pamamahinga, pumasok sila sa synagogue. Yung synagogue yun yung four corners of a building, yung tinatawag nilang, doon nag-meet yung congregation, or kung sa atin para mas ma-imagine natin is yung church, kung paano ang pagkakaintindi sa church ngayon, perception ng church. Usually, pag sinabing church ngayon, sa panahon ngayon, four corners of a building. Tawag nila doon synagogue. Sa iba, temple. Actually, hindi yet. Pwedeng temple. Hindi ko lang ma-sure kung nagamit din ba sa Hebrews yung temple. Pero ang alam ko, sa mga Muslim yata, temple ang tawag nila. But anyways, yun po yung tinutukoy dito. So, yung Sabbath day, araw ng pamamahinga, tapos pumasok sila sa synagogue. At doon ay nagturo si Jesus. Even though may Pharisee doon na talaga nagtuturo doon sa synagogue. So, nagturo si Jesus doon sa synagoga. 22. Namangha ang mga tao sa mga aral niya. By the way guys, hindi po siya parang ordained rabbi nung time na yon. Pero dahil meron siyang followers, rabbi ang tawag sa kanya ng mga followers niya. At yung mga Pharisees, wala na rin magawa. Rabbi, tinatawag na rin siyang rabbi. Pero hindi sila acceptant na rabbi nila siya. Rabbi siya ng mga followers niya. Alright. Okay, verse 22, basahin ko lang po ulit. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may otoridad. Samantalang yung mga Pharisees, nangangaral sila through the scriptures. Kumbaga parang yung scriptures yung inaano nila, may authority over than them. Alright. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Verse 23, may isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu. Ang biglang nagsisigaw. 24, ano ang pakay mo sa amin? So yung sinasaniban, yung espiritu na yun na nakikipag-usap kay Jesus. Nagsisigaw siya, anong pakay mo sa amin? Ba't nandito ka? Jesus na taga Nazareth. Ba't ka nandito? Jesus na taga Nazareth. Anong pakay mo sa amin?
Tapos continue po natin, naparito ka ba para puksain kami? Kasi nga yung evil spirit na nandun sa tao ang nakikipag-usap kay Jesus nung time na yon, nagsisisigaw pa nga. Kilala kita. Kita mo, evil spirit knows him. The minions of Satan knows our Lord Jesus Christ. They know him. Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. And they trembled. They feared him. 25. Ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Sabi ni Lord. Hindi kinakausap yung tao. Manahimik ka at lumabas ka dito, lumabas ka dito sa templo. Yung espiritu, yung masamang espiritu. Tumahimik ka, huwag ka nang magsalita at lisanin mo ang katawan niya. At umalis ka sa kanya. 26. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw ito habang lumalabas. Okay, so parang may effect nung paalis na yung masamang espiritu, may effect dun sa katawan ng taong kung saan siya nandoon. Alright, 27. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, anong bagong aral ito? Probably, there's a higher chance that that's the first time. Actually, hindi the higher chance because the verse is implying that they've just witnessed something new. Alright, namangha ang lahat ng naroroon at sinasabi nila sa isa't isa, anong bagong aral ito? May kapangyarihang utusan ang mga masasamang espiritu at sumusunod sila. Yung mga masasamang espiritu sumusunod sa taong ito. And again, probably that's the first time that they've seen our Lord Jesus Christ. The people on that synagogue. Alright. Last verse. Medyo mabilis tayo ngayon. At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. So, these verses showing how powerful our Lord Jesus Christ back then, showing people around him or round about him back then during that time, the things that only a God can do. Pero dito sa mga verses na to, hindi pa niya sinasabi na I am the Messiah. At least dito, hindi niya sinabi. Turo lang siya sa synagogue. Let's remove the word lang. Nagturo siya sa synagogue and nagpalaya siya ng masamang espiritu sa katawan ng isang tao na nasa loob ng synagogue. Alright? Okay. So, medyo gets niyo naman yung surface level message. Wala pa akong nakikitang deeper revelation. And what you're reading is what I'm getting as well. So, same po sigurado. Higher chance na pare-pares po tayo na nagets dito. And nakakamangha lang na ito na, revelation. Nakakamangha lang para sa part ko po. Sa part ko lang to na after these things na ginawa ni Lord during their time, some of them, if not most of them, if not all of them, still choose to crucify him by the persuasion of their higher authority back then, which is the Pharisees, Sadducees, scribes, and lawyers. Sa pangunguna nila. Sumigaw pa rin yung mga tao na nakakakita ng kanyang mga magagandang gawa na out of this world, na hindi basta-basta nagagawa ng tao. Pero they've still chose to shout, crucify him. Crucify him. Crucify him. So it doesn't matter. This is the revelation for me. At least add ko na lang. Feeling ko ganun din naman sa inyo. Feeling ko lang. So I'm not trusting my feeling, but this is the revelation that I've got. At least a reminder from these verses that whatever God shows us, if our heart is closed and hardened, we will not believe. Ganun lang kasimple. And we will follow our own thoughts and our own decision up until we hit rock bottom. And that's the only time that we will try to turn 180 degrees because what's in front of us is not doing any good for us. And once you turn 180 degrees, you will be able to see him shining light towards you, asking you, or saying to you, telling you, welcome home. I've been waiting for you. It's been a long time, but I know that you'll be here. It's just my timing. All right?
That's our Bible reading. Pagbabasa natin ng Tagalog, ESD, ang salita ng Diyos. Kita-kita tayo bukas. God bless you all. Palagi kayo ng Panginoon. Protektahan kayo ng Panginoon. And paalam muna sa ngayon.